Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 18, talata 9 hanggang 14. Sa ebanghelyong ito ay may isang mahalagang bagay na itinuturo ang ating Panginoong Hesus. At siya ay gumamit ng talinghaga patungkol sa dalawang tao. Dalawang tao, isa ay ang Pariseo at ang isa naman ay ang publikano. At ang konteksto ng talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo ay konteksto ng pananalangin sa loob ng templo. Sinabi ito ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang talinghagang ito ay patungkol sa pagmamahal ng Diyos sa taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila ay matuwid. At ito nga ay ang mga Pariseo. At alam naman natin sa iba't ibang bahagi ng mga ebanghelyo, ang mga Pariseo ito yung mga punong relihiyoso na maalam sa batas. Alam nila ang pasikot-sikot, paglabas, pagpasok sa bawat batas. Ngunit sa mga ebanghelyo, alam din natin na ang mga Pariseo ay kadalasang hindi gusto ng ating Panginoong Hesukristo. Madalas nga niya silang tawaging mga ipokrito. Ang katulad daw nila ay mga puting-puting nicho, napakagandang tignan sa labas, ngunit punong-puno naman ng mga buto ng patay na tao sa kanilang loob. Ang ibig sabihin, malinis sa labas, nabubulok sa loob. Bakit? Sino ba ang mga Pariseo? Ang mga Pariseo, lumikha sila ng isang imahe sa harapan ng kanilang lipunan na pinangangalandakan sila ay matutuwid. At ang mga tao sa paligid nila ay dapat ituring silang mga huwaran o modelo. Sapagkat sa kaliit-liitang batas ay totoong nagpupunyagi ang mga Pariseo para magampanan. Hanggang sa malalaking batas, inaakala nilang nagagampanan nila ang lahat. Kaya nga ang akala ng mga Pariseo, sapagkat nagaganap nila at natutupad nila ang kanilang mga batas, ayon sa sariling lakas, sila ay malapit sa Diyos. At ang iba ay hindi malapit sa Diyos. Kaya nga ang mga Pariseo, inaakala nila sa kanilang sarili na sila ay karapat-dapat sa Diyos at karapat-dapat din nilang sukatin ang kanilang kapwa. Ngunit sa talinghagang ito, ipinapakilala ng ating Panginoong Yesus ang totoong puso ng Diyos. Ang puso ng Diyos ay puso ng isang ama, puno ng habag at puno ng pag-ibig. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang konteksto ay pananalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay buong tapang, buong tikas na tumayo at nanalangin ng ganito. Sabi niya, sa kanyang sarili, patungkol sa kanyang sarili, sa harapan ng Diyos, ang sabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. Kung titignan natin, maaring matawa tayo. Sapagkat kapag binasa natin ang ebanghelyong ito ng paulit-ulit, ang Pariseyong ito ay nakikipag-usap sa kanyang sarili. Unang-una, pinupuri ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Maaari nating sabihin na parang hindi naman siya nananalangin sa may kapal. Nananalangin siya sa kanyang sarili. At ipinapakita niya ang mga medalya ng kanyang mabubuting gawa, ng kanyang pagiging matuwid.
At ito ang suliranin ng maraming tao. Kahit pa nga sa simbahan, ito ang nagiging tinik upang totoong ang simbahan natin ay maging simbahan ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat habang may mga tao na katulad ng Pariseyo na pinipilit na ipangalandakan na sila ay matuwid, palagi mayroong kompetisyon, mayroong pagkukumpara sa loob ng simbahan. Para bang ang Pariseyo ay ikinukumpara niya yung marami niyang mabuting gawa. At lumiligaya siya, nagkakaroon siya ng konsolasyon kapag ikinukumpara niya yung sarili niya sa iba na parang wala namang nagawa. At ito nga ang dahilan kung bakit iniisip ng Pariseyo at inaakala niyang siya ay matuwid. Na para bang may mga medalya at tropeyo, may mga kasulatan, diploma na maaari niyang ipakita sa Diyos. At itong mga medalya, tropeyo, kasulatan na kanyang nakamit sa pagpupunyagi niyang magawa ang lahat ng mga batas, ang nagbigay din sa kanya ng lisensya para maging mababa ang tingin sa iba at husgahan ang iba. Sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, lalo pa nga't sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, sa mga Pariseyo, na dahil akala nila ay nagawa na nila ang lahat ng mga batas, para bang kinakastigo nila ang iba at pinipilit din na gawin ng ibang tao ang mga batas na nagawa nila. At kapag hindi ito nagawa ng mga ibang tao, ang mga Pariseyo ay agad-agad magmamalaki, magiging palalo at huhusgahan yung hindi nakatupad sa batas. Sa madaling salita, ang pagtupad ng mga Pariseyo sa batas at ang pagsunod nila sa Diyos sa kanilang pananaw ay ayon sa kanilang sariling lakas. Malakas ako, magaling ako, matuwid ako, kaya makakasunod ako sa Diyos. Ngunit dito nagkakamali ang mga Pariseyo at dito rin nagkakamali ang maraming tao. Kahit pa sa simbahan natin ngayon. Sapagkat ang pananampalataya ay regalo ng Diyos. At kung ano man ang nagagawa nating mabuti para sa Diyos at sa ating kapwa ay hindi nanggaling sa ating sariling lakas. Kung hindi galing sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagbibigay ng inspirasyon sa atin. At ito ang maaring hindi nakita ng Pariseyo. Sapagkat sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Pariseyo, sila ay mga bulag na taga-akay. Mga bulag na akalang sila ay nakakakita. Mga bulag na nasa kadiliman, ngunit nag-aakalang sila ay nasa liwanag. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Pariseyo na isinasara nila ang pinto ng kaharian ng langit, ang mga Pariseyo ay hindi makakapasok at ngunit nagiging hadlang din sila sa pagpasok ng mga ibang tao sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, sila ay mga patong katitisuran. Sabi pa nga ni Jesucristo patungkol sa mga Pariseyo na mas mauuna pa raw ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng makasalanan sa kalangitan kaysa sa kanila. At bakit kaya ito nasabi ng ating Panginoon? At ito na nga yung sumunod na bahagi ng Ebanghelyo. Sabi rito, ang publikano ay nandoon sa malayo, nasa likuran ng templo, hindi man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." Ang publikano ay isang taong maaari nating sabihing traidor. Ipinagkanulo niya at ipinagbili niya ang kanyang mga sariling kababayan. Sapagkat ang mga publikano ay naglilingkod sa Imperyo Romano, ang mga dayuhang sumakop sa bayang Israel, ang mga dayuhang nagpapahirap sa bayang Israel, at ang mga publikano ay naghahanap buhay
upang maningil ng buwis. At ang buwis ay ibibigay sa Imperyo Romano. Ngunit ang mga publikano ay mayroon ding paraan, mayroon ding kapangyarihan na magdagdag ng halaga sa pagsisingil ng buwis, kaya sila ay kadalasang makapangyarihan, may salapi, mayaman. Ngunit ganun pa man, ang mga publikano ay mga taong malungkot. Sapagkat alam nila na marami silang kaibigan, ngunit wala namang nagmamahal sa kanila. Marami silang kasama, ngunit sa gitna ng napakaraming tao sa paligid nila, sila ay nag-iisa. Ang ibig sabihin, yung mga tao sa paligid nila ay naroon lang dahil mayroon silang kayamanan. Kaya nga, alam ng mga publikano na kapag nakatalikod sila, wala naman talaga nagmamahal. Marami pang ang tao ang nagsasalita ng masama tungkol sa kanila. Ang ibig sabihin, ng mga publikano, maaaring nasa kanila ang lahat ng material na bagay, mga makalupang kayamanan sa daigdig na ito. Ngunit maaari nating sabihin na isa ang kulang, isang mahalagang bagay. Totoong pag-ibig. Alam ng mga publikano na walang totoong makapagmamahal sa kanila sa bigat ng kanilang kasalanan. Kaya nga, ang publikanong ito, maaaring nandito sa templo sapagkat napatunayan na niya na wala naman talagang matatagpuang kapayapaan, totoong kaligayahan, at totoong kaayusan ng buhay sa pagiging publikano. Siguro nasubukan na ng publikanong ito na wala naman talagang kahahantungan kung ipupundasyon ng isang tao ang kanyang buhay sa kayamanan o sa lapi. Sapagkat ayun ang hinabol niya sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Ngunit sa araw na ito, sa loob ng templo, para ba siyang isang taong pagod, isang taong sumuko na, wala nang lasa ang buhay, wala nang lasa ang salapi, wala nang lasa ang kayamanan, wala nang lasa ang kapangyarihan. Kaya narito siya at nagbabalik loob sa Diyos. Hindi siya makatingin sa langit, sapagkat ang akala niya ang langit ay nakatingin sa kanya na puno ng galit. Kaya dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." At ito ang mahalaga, dumating sa punto ng buhay ng publikanong ito na nakita niya na ang kanyang katotohanan. Siya ay makasalanan. Ang unang hakbang upang mapalalim mga ugnayan natin sa Diyos ay makita natin na unang-una tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ito ay nasa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma sa 5 kabanata. Tayo ay mga kaaway ng Diyos, tayo ay mga makasalanan. At sabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Naparito ako hindi para sa mga matutuwid, kung hindi para sa mga makasalanan." Ang ibig sabihin, upang magkaroon ng kahulugan ang pagdating ni Hesukristo sa ating buhay, unang-una kailangan muna nating makita ang ating kasalanan. Ngunit hindi dapat matapos doon. Katulad ng publikanong ito sa Ebanghelyo, nakita niya ang kanyang kasalanan, ngunit siya ay naglakad pabalik sa Diyos. Kaya nga ngayon ay naririto siya sa templo. Nakita niya ang kanyang kasalanan, nagbalik loob siya sa Diyos, naglakad siya literal pabalik sa templo at humingi ng awa. 3 mahalagang hakbang: makita ang ating kasalanan, magbalik loob sa Diyos, at humingi ng awa. Kaya nga sa huling bahagi ng Ebanghelyong ito, sinabi ng ating Panginoong Yesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan." Sapagkat ang habag at awa ng Diyos ay palaging bukas. Ang habag at awa ng Diyos sa salitang Hebreyo ay rahamim. Sa salitang Griego ay isplangnisomai. 2 salita na kung pag-aaralan, lalo pa nga sa sanga ng medisina, ang mga terminong ito ay patungkol sa sinapupunan. Sinapupunan. At alam natin, ang awa ng Diyos ay katulad ng sinapupunan na sa tuwing magbabalik loob tayo, katulad ng isang sanggol
tayo ay nililikhang muli at tayo ay ipinapanganak muli. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang awa ng Diyos. Kaya nga ang taong nagbabalik loob sa Diyos ay isang taong naniniwala sa pag-ibig ng Diyos at humihingi ng awa ng Diyos. Kaya ang isang tao ay nalilikhang muli, napapatawad, nalilinis, at lumalabas na isang bagong tao. Napakaganda sa tuwing tayo ay papasok sa sakramento ng kumpisal o sa sakramento ng pagbabalik loob sa Diyos. Kadalasan tayo ay wasak. Ngunit paglabas doon tayo ay nabuong muli. Kadalasan tayo ay patay. Pisikal na buhay ngunit patay, walang kahulugan ng buhay at patay sa espiritual na buhay. Sa sakramentong iyon, tayo ay lalabas na may bagong buhay. Kadalasan, nararanasan natin sa tuwing tayo ay papasok sa sakramento ng pagkukumpisal ang bagong simula. Maaaring magsimulang muli. Kaya nga, maaari nating sabihin na ang publikanong ito ay nagkaroon ng ganitong karanasan. Pumasok siya sa habag at awa ng Diyos. Siya ay umuwing napatawad. Siya ay nalikhang muli. Ngunit ang una ay hindi. Sabi ng Panginoon, hindi siya napatawad. Ang Pariseo ay hindi napatawad. Unang-una, bakit? Sapagkat ang problema ng Pariseo ay hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan. Nakikita niya ang kasalanan ng iba. Nakikita niya ang maliit na puwing sa mata ng iba. Ngunit hindi niya nakikita ang trosong nakaharang sa kanyang mata. Bakit ba nabulag ang Pariseo? Sapagkat akala niya yung kanyang mga ginagawa ay sapat na upang pagpalain siya ng Diyos. Sabi niya, 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Nag-aayuno at nagbibigay ng 10. Ang panganib nito ay mabulag ang tao at maging Pariseo dahil nagagampanan niya ang mga utos na ito. Hindi masamang maging mabuti. Hindi masamang sumunod sa batas ng Diyos. Hindi masamang maging reliyoso. Hindi masamang maging matuwid. Ngunit malinaw na malinaw sa ating ebanghelyo ngayon na kapag ang mga bagay na ito ay ginamit na natin upang sukatin ang ating kapwa at sila ay husgahan, dito na tayo nagkakasala. At hindi nakita ng Pariseyong ito na siya ay nagkakasala. Kaya nga ang isa, ang publikano, nakita niya ang kanyang kasalanan, umuwi siyang napatawad at napagpala. Ang Pariseyong ito, kung paano siyang dumating sa templo, ay ganun pa rin siya nang siya ay umuwi sa kanyang tahanan. Kaya nga ang huling talata ng mabuting balitang ito, sabi ng Panginoon, ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang panalangin sa Diyos ay palaging pinapakinggan kung may kalakip itong kababaan ng loob. At ito ang katangian ng publikano. Totoo, hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga kasalanan. Hindi natutuwa ang Diyos sa tuwing tayo ay nagkakasala. Ngunit sinabi sa Ebanghelyo ni San Lucas din sa 15 kabanata, ngunit kung ang isang makasalanan ay magbabalik loob sa Diyos, ang mga anghel sa kalangitan, ang buong kalangitan ay nagagalak. Kaya nga, tayo ay inaanyayahan ng mabuting balitang ito na magkaroon ng kababaan ng loob, makilala ang totoong ating mga sarili. Makita rin, hawakan sa ating mga kamay at aminin ang ating maraming kahinaan at mga kamalian, maging ang ating mga kasalanan. Ngunit sa ganitong pagkakatuklas ng ating mga sarili, ng ating katotohanan, inaanyayahan tayo ng mabuting balitang ito. Huwag matakot, humakbang pabalik sa pag-ibig at awa ng Diyos. At tayo ay kanyang bubuuin muli, tayo ay kanyang lilikhaing muli. Kung paanong ang publikanong ito ay umuwing pinagpala.
Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa isang napakagandang, mabuting balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.